Eh, mga masisipag kong kasamahan. Kahit nag-i-snow na, break time na, nagtatrabaho pa. Saan ka makakita niyan? Pilipino lang nakakagawa niyan. Kailangan mo na pabirang gate. Ayan guys, lamig. Negative 8 daw, pero hindi lang negative 8 yan. Pero hindi pa rin ganun kalamig pag nag-i-snow. Bukas yan, malamig na malamig. Namin, oh, dami niyan. Oh, buti pa rin, marami pa rin kaming trabaho kahit pa paano. Dito kasi umulan, umaraw, mag-snow. O hindi, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Medyo magaling yung ano namin eh, yung vice president namin eh. Nakaka-diskarte siya, tapos pag hindi na namin kaya, binibigay niya sa ibang kumpanya. Kahit pa paano, kumikita pa rin yung kumpanya namin eh. Kaya ibang malalaki dyan, i-ship nila sa labas yan. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Break time na. Na-late na nga kami. Yung dalawa kong kasama, maya-maya pa magbe-break yun. Yan, yung mga lalo na dito sa Calgary. Medyo late na nga dito sa Calgary nag-snow eh. Mag-iingat kayo kasi ang dami aksidente. Kaninang umaga lang, napakadami aksidente. Sobrang dami. Buti nila may mga sponsor tayo na sa pintura, kagaya nito, mga bonnet, mga gloves, jacket, bigay ng mga supplier. Isa pang building, kabuuan yan. Doon yung pinaka-opisina namin. Ingat sa pagdadrive, mahirap mga aksidente. Buti na lang nakapagpalit na kami ng gulong. Hi guys, good afternoon. Dito ako ngayon sa Walmart. Kailangan ko ng battery ng dalawa pang watch na kinulang nung last time. Sobrang lamig ngayon sa labas, sobrang pagi, parang hapon na. Pero ano pa lang, wala pang 3 o'clock. So samahan niyo ako, bili tayo ng battery. Kailangan naka-ready na kayo sa mga nandito. Nakahanda na yung mga gamit nyo, yung mga lalo sa sasakyan. Ang daming nadidisgrasya ngayon sa sobrang lamig tsaka dulas. Ayan. Dito usually yun eh, sa mga electronics. Battery yun, yung mga battery, kaso wala yung number na kailangan natin eh. 2032 nagkaubos na. Yun guys, sobrang dulas, nakakainis maglakad, parang nga robot. Kasi nga eh, natunaw, tapos dumulas, nag-freeze over. Tapos tingnan nyo yung yung weather namin dito, sobrang gloomy yan. Kanina sa highway halos zero visibility ka eh. Ayan, akala mo hapon na pero hindi pa talaga eh. Ayan, so amig. Ayan, nabili ko, ayan yung mga nabili ko. Cookies, mahal na nito dati, $1 lang ito eh. Ngayon $2 na. Tapos ito, pretzel. I-stack ko lang dito sa truck para kung sakaling mga nagugutom ka habang bumabiyahe, meron ka, di ba? Wala namang baga, alam mo naman yung expiration yan, hindi naman tatagal yan. Kakainin mo rin naman. Yun, may coke pa dun. Yan talaga dito eh, kailangan laging ready sa mga ganyang bagay. Tsaka nga pala may good news kami, or hindi ko alam kung good news yun or bad news, pero mamaya pag-uusapan natin doon sa pag-uwi ni Carla.
Sa trabaho pa siya eh. So yun, tingnan nyo na lang kung ano itsura nung pagdadrive natin ngayon. Kailangan dito naka-ano ka, naka-auto para yung grip nung gulong eh maayos, kung hindi dudulas, lalo't mahaba ito. Saka konting pasensya sa pagdadrive. Yan, ganyan naman. Duro-duro pa siya dun eh. Kita nyo yung visibility ng ilaw, yung makita basta-basta. Lalo na mamayang gabi yan, sana dito lang yan. Pero balita ako sa northeast lang yan eh. Hindi yata umabot sa Kela Carla yan. Yun lang yung medyo advantage tayo ng konti pag truck. Medyo makapit siya. Wala ka sumatak, hindi kaya ibibitinin talaga. Yan ang ating wild drive. May mga tumatawid-tawid pa. Hirap maglakad ngayon yan. Kaya yung mga namamasahin, ako po, lalo na kahapon yung mga aksidente ng mga bus pa yata, yung mga nagkabunggo-bungguan sa Mahogany. Tignan nyo naman oh, hindi nyo na makita yung sasakyan na pag napunta dun eh oh. Wala na, ilang parang 100 meters pa lang yata eh, wala na. Lalo na mamaya yan pag humapon pa. Kaya drive, ingat sa pagdadrive. Traktora dito sa highway. Ayan na, uwi na. Ito yung rush hour. Dati hindi ganito sa Stony Trail eh. Dati ano lang eh, parang maluwag eh. Ngayon dami na kasing tao eh. Merge tayo.
guys ang ating winter drive. Kailangan talaga rito alerto ka, tapos yun, kailangan naka-ready lagi kasi mahirap na eh, hindi ka mapansin ng kapwa mo driver. Kailangan yung naka-signal light mo, basic lang din naman, basta susundin mo lang naman yung batas din. Tapos konting hinay-hinay sa pagdadrive. Yung iba naman sumobra din sa hinay. Hindi, nagiging problema rin yun kasi minsan nasa tama takbo ka, biglang may mabagal na mabagal. Kagaya kanina merong ano siya, tas naka-hazard siya, tas sobrang bagal niya, nasa middle lane. Dapat nag-ano na siya sa slow lane para baka mamaya may mga nagmamadali, ganyan, tamaan pa siya. Kata nyo, sobrang yung visibility natin ngayon sobrang baba. Kaya lahat ng precautions dapat gawin pag na-drive, lalo na dito ngayon sa loob na to yung ng community. So kailangan talaga dyan alerto, kasi kung hindi baka may mga tumatawid. Kagaya nyo, may school bus pa. Dahil syempre may mga school yung mga bata, delikado. Kaya pasensya, mahabang pasensya ang kailangan. Dito kahapon may banggaan din dito sa may na yan, crossing na yan. Buti na lang doon ako dumaan sa kabila. Hindi ako kasi narinig ko na sa balita yun din, malaking bagay din yung pag nakikinig ka ng balita, kasi na-update ka ng mga nangyayari sa paligid mo, sa pupuntahan mo. Lapit na tayo dito sa amin na yan, Chalo. Akala mo yung mga horror movie. Sobrang hindi pa nga din ito masyadong kagaya niya, may mga tumatawid tapos mga naka dark color na na damit, delikado yan. Tapos may mga estudyante nagbababa ganyan, syempre hindi mo alam kung dahan-dahan lang yan. May mga tumatawid. Sa gitna yun delikados. Hindi tayo saan tayo nakapwesto? Kasya ba? Parang hindi tayo kasya. Ayun kamusta? Ito na, malamig na panahon. Yun nga. Ang abangan. Abangan ba? Hindi. Alin? Kasi last time dapat, ganyan talaga weather usually Oo. Kung sa mga nakakarang taon ngayon, swerte pa kami na ngayon lang Hindi, talaga last year parang Christmas pa lang Pero maaga Wala. pa rin Sabagay, nag-snow. maaga pa sabihin ngayon kasi October pa lang nag-snow na. Nag-snow. Ngayon, pumatak lang saglit nung nakaraan. Pero ngayon, talagang buhos na breaking record yung accident nung araw na yun kahapon, Kahapon. tsaka kanina. Ang dami pa rin Kahapon. kahapon nasa 200 plus accident reported, plus yung mga hindi pa reported na nire-report pa lang, tapos may mga hit and run din. Ang dami kasi Dami. ang dami kasi yung hindi mag-adjust ba sa pagdadrive pagka pangit ang panahon. Ako, nalate ako nun pero okay lang. Bali ka ng malate. Malate na ako, okay lang. Walang Basta huwag ka aksidente. ma-aksidente kasi mas mahirap yun. So, yung Na-late mga, daw siya ng 5 minutes. Okay lang yung 5 minutes. nag-overtime naman kami ng 30 minutes. So, mahalaga dun, nakarating ka ng maayos. Yun yung Yun pinakamahalaga. ang lagi namin pagka nag-ano kami na pagpaalam, pasok na ako.
Sige, ingat. Huwag magmadali. Ingat Bali sa ng maliit. pagdadrive. Di bali ng maliit ka. Basta Trabaho dyan lang yan. May mabawasan ka sa oras, okay lang. okay lang. Pero pag na-aksidente ka, mahirap na. Lalo, hindi mo naman Hindi mo alam kung anong klaseng aksidente abuti mo, di ba? Correct. Tsaka yung mga, syempre, pag nagda-drive ka, hindi basta-basta drive ka lang na ganyan, diretso lang, ganyan. Kailangan obserbahan mo rin yung mga style ng mga pagda-drive ng mga... Nasa paligid mo. Nasa paligid mo eh. Kasi, para ka rin nag-aaral nun, natututo ka rin sa mga style nila, yung pagiging defensive driving, or may mga offensive dyan, yung mga talaga walang pakialam, mayroon naman yung mga sobrang ingat. May mga iba-ibang klase ng driver eh. May driver na talaga ni-utilize niya lahat ng mga gamit ng sasakyan, kagaya ng mga signal light pag magche-change lane, ganyan. Meron basta change lane na lang. Change lane, walang signal. Meron naman magsi-signal, sabay change lane na agad. Hindi na tumitingin ng side mirror, check yung shoulder check. Although hindi ako masyado sa shoulder check, pero sinisigurado ko na tingin ako sa rear view, tingin ako sa side mirror. Hindi, laki naman ng ano mo eh. Laki naman ng Laki ng mga salamin ko. rear view mo eh. Kita na yung buong dulo eh. Yung sa akin sa kotse, hindi ka pa pwede talaga mag-shoulder check kasi ang lit ng side mirror niya. So, ang dami niyang blind spot. Kaya yung ilig ko eh. Kahit hirap na hirap. Kasama na yung balikat ko pag gumanon para lang to make sure na na-check ko Ayun yun naman gumamit ng yung magnifying na nilalagay ko sa side mirror. Ang lit nung side mirror. Lagyan mo pa nun. Ala na. Lalo na nag-split yung mata ko dun. Kaya Nakadokling na ako dun. pinakita ko nga yung road condition kanina, sobrang pagi. Yung pansama pa ng ng pagi. Kailangan kasi lagi tayong handa, lalo na dito sa Alberta. Iba-ibang klase ng weather. Minsan malakas ang hangin, minsan Sobrang lamig. sobrang lamig. Lalo sa Calgary, parang in one day, pwede magbago. Iba-iba. Kasi may chinook. Ang mahirap doon, pag nag-chinook, Tutunaw. tuna, tapos pag biglang lumamig, magfo-froze naman yung buong Nangyayari yan sa lalo Ang na pag ingatan din yung pangmaga black ka. ice. Black ice. Pag kangin umaga, daming black ice. May mga na-ditch pa nga. Yung kasama ko isa na-ditch eh. Yung inspector na Indiana na dito nakatira. Na-ditch. Walang nag-inspect ng mga pipe. Yung mahirap pag na-ditch ka pa. Oh my gosh. Kaya nga eh. So, yun nga. Yung sabi ko kanina, ingatan. Tsaka talagang alert. Kailangan maging alert ka. Tsaka Maging observant ka sa paligid talaga. Tsaka yung decision making mo, kailangan mabilis din. Kasi kagaya nung biglang naghintuan, ganyan. Dami ganun. Isipin mo kagad kung saan ka pupunta. Instead na mabangga mo yan, i-ditch mo na lang. Much better ma-ditch ka kaysa maka-aksidente ka. Kaysa maka-aksidente ka, mamaya sa sobrang lakas ng Or impact. dahil naka-impact ka, nabangga yung nasa harapan mo, yung nasa likod mo, kung mas mabilis ang takbo nun, sandwich ka sa gitna. Mas yung mga nakakatakot ganun. na aksidente. Kailangan, yung para ka nagbibilyar. Sa bawat tira mo, yung susunod na tira mo, iniisip mo na kung paano mo gagawin. Tama. Ganun yun. Pag yung drive ka, kailangan tumatakbo utak mo eh. Ako nga pagka nandun ako sa fast lane. Kasi wala naman nakakatakbo ng sobrang bilis. Pero sa fast lane kasi, ang laki ng space mo sa left side mo. Just in case hindi kumapit yung preno or may bigla kang promeno sa harapan mo, pwede mo siyang igilid. Pwede mo igilid. Yung sa gitna yung medyo alanganin eh. Sa gitna, delikado kasi Delikado. pag may na sa'yo doon, wala na. Sa Sunod-sunod na yun. slow lane naman, yun yung mga kailangan alerto ka kasi maraming merging line yan eh. Merging at saka exit. Tsaka exit. So sila lahat nagpupuntahan niya para siksiking ka or Kaya kailangan medyo alert ka dyan. Tapos plan ahead talaga. Kung alam mo mag-exit ka sa ganito, maaga pa lang kung kaya mo na mag-change lane. Change lane ka na para ready ka na. Hindi yung last minute, uy, dito pala ako. Sisiksik ka dun sa lalo pag ganyang madulas ang kalsada. Tsaka magdadala kayo ng extra na damit. Damit or jacket, yung mga hindi nyo ginagamit jacket, lagay nyo sa sasakyan. Kasi hindi nyo alam kung pwedeng ma-stranded kayo sa isang lugar or yung battery mo Or na-stuck up ka sa traffic. Traffic. Tsaka make sure yung gas mo rin. Na make sure kapag gantong panahon, Lagi huwag mong pabababain ng kalahati. Kasi kailangan yun full nga, tank lagi. ma-stuck ka sa traffic or at least gumagana yung sasakyan. Malakas sa gasolina pag winter. Kasi nga yung heater mo, yung
Papainit ka talaga, hindi pwedeng Lalo pag-start na sa mo alis truck. eh. Kasi pag ginamit mo yung 4-wheel niyan, talagang kakain ng gasolina eh. Pero okay nang gamitin yun. Gumubos na ng gasolina, safe ka naman, di ba? Yun na nga eh, yung makatipid ka ba or makatipid ka or gumastos ka pero safe ka naman. Yun yung ano, Siyempre, safety pagpipilian first, mo, di ba? Kahit sabihin mo mauubos ka ng gas. Kung Kasi alam mo naman kikitain mo naman yun eh. kung makakarating ka naman ng alam mo, maayos ka, doon ka na lang, di ba? Kikitain mo naman yung ano mo na yun, yung pambibili mo ng gas. So marami tayong dapat ay consider lalo na sa winter driving. Tsaka never ka magmamadali. Halimbawa, pasok sa trabaho, ayaw mo nalilate, pumasok ka ng maaga. I-adjust mo yung oras mo kasi possible na may aksidente, traffic, nataranta ka, oy, malilate na ako. Sige, singit. Hanggang sa aksidente. Tsaka wag nyo, yung sasakyan nyo, nyo rin, i-consider nyo rin lalo na pag i-start nyo na kagad, painitin nyo na kasi, yung iba kasi, lalo na yung mga iba kong kasama, pag start nyo, layas na kagad, di na pinapasirculate yung oil. Kaso nga, pati yung windshield mo, syempre, kailangan mo i-warm mo muna, di ba? Para mawala yung yelo. Wala silang pakialam eh, yung iba, ganun. Punasan lang, okay na, alis na. Ako sabi ko nga, makauwi ka na medyo late, makapasok ka na medyo late, okay lang. Basta maayos. Pumasok ako ngayon usually umalis ako 9:20 kasi pasok ko 10. Malis ako ng 9:10. Pero nakarating ako sa trabaho, mag-aalas 10 na rin. Kasi nga, pangit ng condition ng kalsada. Kaya which is, buti na lang, pumasok ako na mas maaga. So, pag alam namin ganun, nag-a-adjust na kami sa oras namin. Kasi mahirap na. Baka kakadali mo. Na aksidente pa. Lagi pa naman dyan may mga aksidente sa mga Stony at saka sa Deerfoot. Wala akong nakitang battery kanina doon sa Walmart pero try ko uli yun para makakuha ako ng kailangan ko na makabitan yung relo niya eh. Mga battery. Dalawa na lang naman. Okay, at least magamit na. Pagpahingahin ko muna to. Pero ito, gagamitin ko pa sa trabaho. Reliable talaga sa trabaho. Lalo kapag madami nakasalang, may iba't ibang timer, kulang ka, nagagamit kong timer talaga to. Ayun. Yun ang aming mga adventure pag mga ganyang madulas, Pag winter driving. Ayan. So, kailangan kang mag-adjust kung ano kondisyon ng kalsada. Kung ano ang panahon. Kasi hindi naman porke winter. Ayan. May time na slushy ang kalsada. May time na loose sa sobrang lambot ng snow na makapal. Kailangan alam mo, di ba? Yung masamang balita kanina doon sa tito niya. Ayun yung pala. Message. Ay, nako. Nag-iisang na lang yun. Nag-iisang tsuhin namin sa side ng mami ko. Siya na lang yung natitira. Kasi actually last year lang din namatay isa pa namin yung bunso nilang kapatid. Yun yung na-meet natin nung umuwi tayo na. Si Uncle Ruben. Actually, kausap ko nga sa ate. Sabi ko kay ate, pag uwi natin this next year, magplan ng yung parang salo-salo. Kasama yun nga yung side ng mami. Wala. Hindi na umabot. Naubos na. Ang sakla pa kasi, hindi na malaman kung may nagtag lang sa kanya. Ako may nakakakilala kasi nagbabike siya. Kami na may nagtag sa ate mo? Hindi, sa page sa Facebook ni Uncle Ruben. So, tinag doon, kung nakakakilala sa ganito, ganyan. Nakita ng mga anak. Tinag sa amin ni Eman. Si Eman ang kapatid ko. So, hindi namin malaman kung anong talagang totally nangyari. Pero nung nabasa ko sa comment, sabi, hinimatay daw sa habang nagbabike. So, possible na hinatake or what. So, for now, waiting kami. Nakakaano lang din. Yung bang nakakalungkot. Although, kasi, hindi naman sobra kaming intact. Dahil nga tagal ko nang wala rin doon. Aga ko rin nag-asawa. Pero still, di ba? Mga tsuhin ko yun. Mahal na ng mami ko. Kaya lang, wala na. Actually, nung namatay pa ang mami nun, siya pa ang talagang niyakap niya ng todo. Kasi nag-isang babae yun sa magkakapatid. Puro lalaki ang kapatid niya Tapos ngayon, parang babata. Mami ko, mag-43 lang nung namatay. 43 lang ba si mami natin? Turning 43. Tapos yung mga tsuhin ko,
Hindi rin ganun katatanda nung nawala. Pero ganun talaga siguro ang buhay. May plano siya kung paano. Ay, naiyak. Ganun talaga yung buhay natin eh. Hindi natin alam kung ano hanggang saan tayo. Hanggang kailan. Ay, nako. Ay, nako, pasensya na. Ayan na naman ako. Eh, plano talaga namin yun eh. Sabi niya nga, pasyalan natin sa Pasig. Kasi nga nung last na uwi namin, talagang Hindi ko talaga na ano. gaul na gaul sa Ang oras. ate, at least nakita ng ate. Sila. Pero, hindi rin natakasama si Uncle Ruben nung pumasyal sila. Ah, Yung wala mga din? tsahin lang namin nung nagpunta. Yung mga asawa lang. Nung umuwi naman kami ng Bulacan, namit namin yung uncle niya. Yung bunso, yun naman ang namatay last year. Ano ba yun? Na-stroke din? Inatake. Uso atake, no? Kaya, ayun. Bata pa rin yun, ano? Yung bata yun, mas bata yun. Yun ang bunso nila eh. Mas bata kay mami yan. Oo, mas bata kay mami. O di mga nasa 40 something o 50. Hindi, nasa 16 na rin, magsi-16 na rin yun. Hmm. Pero still, bata pa rin, di ba? Too early. So, ayun, magkakachat nga kami magkakapatid. Balita na lang ka ako na talaga nangyari. Ay, nako. Kaya daw maiisip na ang buhay, sobrang iksi talaga. You'll never know. Ay, ka nga nila. Hindi mo alam kung ano, hanggang saan tayo. Ito. Kaya ano, maging mapagpasalamat tayo sa mga meron tayo ngayon. Tsaka, ayun nga, yung kung mga mahal natin sa buhay, value natin sila. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan sila o hanggang kailan tayo nandito na kahit sa saglit na oras eh maiparamdam natin sa kanila yung halaga nila at yung pagmamahal. Yun yung ano yung bagay. Kasi yung mga, lalo na nga yung mga gamit, wala yan eh. Parang pinapahiram lang sa atin yan. Dumadaan lang sa mga kamay natin yan, pero wala siyang ano. Kumbaga, wala lang. Gamit lang yan eh. Pahiram lang lahat. Pahiram lang lahat yan, pati buhay natin. Pero, kumbaga, Kaya, yan, paano mo gagamitin? Gawin Yung, meaningful. makabuluhan. Yung ano mo, yung buhay mo. Yan. Maging masaya ka. At wag kang tatapak ng iba. Maging kontento sa kung ano man meron natin. Correct. Yan. Tsaka syempre, ingatan natin yung sarili natin. Ingatan natin mabuti yung ating pangangatawan. Ganun din yung pamilya natin. Ayun ako. Kaya nga pag-uwi namin next year, talagang Wala eh. Ganun banding talaga. talaga sa family. Yun lang, kulang na may nabawasan na naman. Biro nyo, umuwi kami nun. Mga buhay pa. Pagbalik namin dito, ilang buwan lang namatay yung uncle mo. Ano lang, parang wala pang 1 month yun, ano? Lagpas naman, pero ilang buwan na rin. Ilang buwan tayo Tapos namatay yung kapatid ko, yung kuya ko. Nang after a year, wala pa. Magkasunod halos yun. Oo. Sunod-sunod. Tapos ngayon, ito na naman, uncle niya na naman. Sunod-sunod. Pero anyway, may plan si God. At di namin kino-question yun. Ganun talaga ang Ganun buhay ang natin. buhay. Lahat naman tayo papunta ron eh. At saka wala naman nagiging ready eh. Never naman. Na, Na nagiging ready sa ganyan. walang Kaya nga, kahit anong gawin mo. kaya nga hanggat buhay, maging masaya tayo. Ano ba yung makakapagpasaya nga? Ayun ako. Yun lang naman guys. Pasensya na yung naging ending namin sana. Na-share lang din naman namin kasi Yun ang totoong buhay natin eh. Yun ang... nakakabigla din eh. Parang biglaan naman. Mahilig pa naman mag yan. Yung mag-post nga sa Facebook din. Nakikita-kita lang. Pero, yun ang buhay. Kikita-kita rin. Pagdating ng panahon. Una-una lang. So, paano guys? Ingat kayo lagi. Lalo yung mga nandito na nagda-drive. Ingat. Ingat sa winter. Alam nyo naman, ang kalsada. Sana maging safe ang inyong paglalakbay araw-araw sa pagpasok sa trabaho. Siyempre, hindi na lagi natin dasal na maging safe tayo pare-pareho. Ano guys, thank you for always watching. See you in the next vlog. Bye.